Magandang araw po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Lord, magandang umaga po. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan ninyo akong muling pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo po akong binigyan ng panibagong araw upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Pinasasalamatan po kita sa lahat ng biyayang aking natatanggap. Kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan aking nagagawa. Naway tulungan mo po akong mailayo sa tukso, mailayo sa kapamakan. At Lord, kayo na po ang manguna sa akin. Bigyan niyo po ako ng wisdom at knowledge upang mas lalo ko pa pong pag-aralan at maunawaan ang inyong mga salita. Lord, we thank you and we praise you every day. And ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat at ang pag-aaralan po natin ngayong araw ay ang Armor of God, Shield of Faith. At ang bersikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang Ephesians chapter 6 verse 16 o sa Tagalog naman ay Efeso kapitulo 6 verso 16. Sinasabi dito, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. O sa Tagalog naman, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay Christians are both offensive and defensive. Kailangan balanse. Kailangan hindi lang tayo puro sugod, hindi lang puro salita ng Diyos ang gagawin natin. Kasi yung salita ng Diyos, pang-opensa natin yun. Yun yung ginagamit natin para palaganapin pa yung Christianity, para ituro yung mga kabutihan ng Diyos, ituro yung mga salita ng Diyos. Kailangan maging defensive din tayo. Kailangan din natin ng pananampalataya. Bakit nga ba? Kasi halimbawa, natukso tayo ni Satanas na ganun. Si Satanas mahilig manlil lang yan eh. Halimbawa, nalil lang tayo ni Satanas. Pag wala tayong pananampalataya sa Diyos, madali niya tayong makukuha. Madali tayong mauuto ni Satanas. Kaya kailangan balanse yung pensa at depensa natin. Dahil nagmamarcha tayo against spiritual forces ni Satanas, at the same time, dumedepensa tayo gamit ang pananampalataya ng Diyos. Hindi pwedeng sugod lang na sugod. Sa pangalawa naman po, Satan's flaming arrow include deception. Si Satanas mapanlin lang yan. Kumbaga, meron nga siyang 5 paraan para tayo linlangin upang painain tayo. Unang-una yung doubt. Pangalawa naman yung wealth, kayamanan. Pangatlo yung flesh. Pangapat yung pride. At panglima yung self-centeredness. Yan yung mga paraan ni Satanas upang painain tayo. Sa last naman na ating teaching ngayong araw ay the shield of faith is complete trusting God. Magtiwala lang tayo sa sinasabi ng Diyos, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos, magtiwala tayo na ang Diyos siyang pinakamakapangyarihan at siya lang ang may control sa ating buhay. At yun lamang po para sa teachings natin ngayong araw at pupunta na po tayo sa ating application. Sa unang application natin, be both offensive and defensive. Yun nga, yung ofensiba natin, yun yung salita ng Diyos. Ang defensiba naman natin ay ang pananampalataya. Kailangan balanse yan. Kasi, kumbaga yun yung papatay sa diablo eh. Kailangan natin parehong taglayin yun. Sa pangalawa naman, fight deception with faith. Labanan natin ang panliling ng Satanas gamit ang salita ng Diyos. Sa isip, saka sa puso natin na ang salita ng Diyos ang gagabay sa atin na magpo-protect sa atin. Kasi kapag binabasa natin yung Biblia, parang binabasa natin yung isip ng Diyos. Yung Diyos nga yung pinakamakapangyarihan eh. Kumbaga, alam niya yung makakabuti sa akin, alam niya yung makakasama sa atin. Tsaka
Tsaka kapag nababasa tayo ng Biblia, nalalaman natin ang nasa isip ng Diyos na dapat nating isabuhay. Sa huling application naman natin ngayong araw, practice trusting God completely. Ang pagtitiwala sa Diyos, hindi yan overnight hindi yan one click lang. Kailangan natin gawing habit. We need to practice it every day, gawin nating daily routine. Ito nga yung pagdi-devotion, siya na to sa way para ma-practice natin yung pananampalataya natin. Mas magbasa pa tayo lalo ng Biblia hanggang sa masanay na tayo na nabubuhay tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. At yun lamang po. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan tayong lahat. Para tapusin po ang ating daily devotion, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa karunungan at kaalaman na ibinigay niyo sa akin upang mas lalo pang manawaan ng iyong mga salita. Tulungan mo po ako maisabuhay ito. Ilayo niyo po ako sa lahat ng tukso. Ilayo niyo po ako lahat sa kapahamakan. Nililift up ko din po yung girlfriend ko. Sana alisin niyo po sa kanya lahat ng bigat ng kalooban, bigat ng nararamdaman, pati po sa family niya. Ingatan niyo po sila palagi. Bigyan niyo po sila ng marami pang biyaya. Lord, kayo na po ang bahala sa aking buhay, Lord. Deserve mong papurihan, Lord. Ikaw lang dapat papurihan at wala nang iba. Lahat ng ito itinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. At yun lang po. Salamat.